Okay guys, so dala natin ngayon ang Slick 150 sorry ng FKM motorcycle. So para sa ating first impression. So yan, first impression, relax na relax, no? Kasi tingnan nyo naman yung footboard. Sobrang laki ng extension ng iyong paa, no? So doon natin susubukan to. Hindi ko alam kung bakit napaka-traffic na naman dito sa Imus. Yan. So syempre ang gamit natin is Yamaha Gravis. Tapos pag ngayon is etong test unit ng FKM, kaya medyo manipis to. Ibig sabihin medyo slim yung katawan na yun to, no? Okay, so mamaya bibigyan ko kayo ng update sa performance na to. So titignan natin kung kaya nating isagad ng takbo to para malaman natin kung ano ang top speed. Yan, so at saka iaano natin mabigyan kayo ng specification ng motor na to. Okay, grabe. Hindi na nagbago tong Imus na to, napaka-traffic talaga. Ayun pa guys, no? So hindi siya mahirap isingit-singit sa mga ano, no, sa mga yan, sa traffic kasi medyo slim yung body ng Slick 150. Yan, so kung mapapansin nyo, napaka-traffic, no? Kaya tayo ay nagpapasingit-singit ng konti. Yan, sinusubukan din natin yung kanyang kung kasya ba tayo o mahirap i-maniobra. Okay, so wala ka naman talagang aasahan dito sa Bacoor kundi traffic talaga. Speed muna, no? Kasi syempre hindi naman natin ito may sasagad talaga ng gusto. Okay, so dito tayo banda. Ayan, kung saan pwede tayong mag-review, diba? So hanap tayo ng pwesto rito, maganda-gandang pwesto rito sa Oldie Momo. Okay, yan. Okay guys, no? So J Motors TV, yan, dala natin ngayon yung unit ng FKM, no, which is etong Slick 150. So kanina nasubukan na natin siya dun sa mga traffic jam. So napakadali niya i-maniobra, no? Napakadali niyang isingit-singit kasi kung makikita nyo, yung unit na to is hindi naman siya talaga ganun kalapad para mahirapan kayong isingit. So medyo napaka-slim din niya, kaya napakadaling isingit-singit sa traffic, no? Then kanina nung nandun tayo sa stoplight, kung makikita nyo yung unang arangkada natin, no? So napakadali niyang kunin yung 100 yung takbo natin. So hindi pa natin isasagad yun kasi unang-una maikli yung kalsada, no? Kaya
siguro talaga ang masasabi ko rito sa Slick 150 is totoo nga yung napanood nating video na halos nakikipagsabayan siya sa NMAX o dun sa mga nakasabay niya na mga scooter din na nasa 155 category or 150 category. Okay, so bigyan ko kayo ng konting review dito sa motor na to para may idea kayo, no? So although marami nang nag-review nito, pero bibigyan ko kayo ng ating sariling version. Alright, so tignan muna natin dito. Syempre unahin natin dito sa kanyang harapan. So meron tayo ritong clear windshield. Yan. Then pagdating dito medyo paitim na siya, no? Yan dito. Then ang kulay nito is red, no? Yung mga ilaw mamaya bubuksan natin para makita nyo. Then glossy red ang kulay nito. Then meron tayo ditong emblem yan ng 150. Then syempre naka LED ang lahat ng ilaw na pwede mong makita dito. Then meron tayo ritong nakasulat na ABS, yan kung makikita nyo dito sa kanyang tapalodo, no? Then naka tubeless yan. Syempre naka alloy rim tayo dyan. Kung makikita nyo nga dito, nakalagay tubeless. Yan, so nakabaluktot na rin yung pito nya. CST ang brand ng gulong na to, no? Okay, so naka ABS tayo rito, yan. Okay, so ang size ng gulong 180 by 14 ang kanyang size ng gulong. Then dito para may texture dito na parang carbon lodi, no? Yan. Then yung kanyang conventional telescopic fork ay merong rubber cover dito. Yan, kita ba? Mukhang hindi yata kita. Yan, para syempre iwas putik tayo dyan o iwas dumi sa ating suspension. Okay, so dito naman banda, syempre yung kanyang footboard, nandito yung battery. Yan, nandiyan dyan. Then meron tayong hook dito na lagayan ng inyong mga, syempre ng inyong mga pinamili. Alam nyo kanina nung gamit-gamit natin to, sabi ko nga, di ba, napaka-relax kasi ang laki ng kanyang footboard. Then may extension pa kayo rito, di ba? Yan. Okay, so dito muna tayo, no? Ito yung kanyang side stand. So yung side stand nya may on and off to, nandito sa loob na ito. Kanina kasi in-start ko siya na naka side stand. Sabi ko, ba't umaandar, wala ba tong side stand kill switch? So sabi ni sir doon sa FKM, nandito yung switch nya, pwede nyo i-on and off yung kanyang switch. Kaya mamaya titignan natin. So meron tong side stand kill switch. Alright, so tapos ito yung apakan ng inyong angkas. Yan. Then syempre ito yung kanyang CVT na may nakalagay na 4 valve liquid cool. Yan, so FKM syempre yan. Okay, so dito sa likod meron tayo ritong yan, Slick 150. Ready for top box na rin yan. So mamaya na tayo dyan, silipin natin yan mamaya. So dito muna tayo, meron tayong dalawang suspension dito sa likod. Then meron pa tayo ritong mudguard. Ang size ng gulong sa hulihan 120/70 by 14. Syempre naka tubeless yan. Okay, then may reflector kayo rito, additional visible kayo sa gabi. Then dito, yan, meron pa rin kayo ritong reflector. Then may ilaw yan dito. Then dito yung inyong plate, katulad nito, naka temporary plate. Ang lapad din ng kanyang tapalodo sa likuran, no? Yan, so dito ito yung kanyang tail light. So mamaya pailawin natin yan. LED pa rin niya syempre. Then yung kanyang tambutsyo, no? Yun, sobrang parang ang laki ng tambutsyo niya, no? Pero bagay na bagay sa forma ng motor. Okay, so dito banda meron pa tayong heat cover dito, guys. Yan, naka ABS tayo dyan. Then dito, ito yung kanyang ready for top box na. Yan, tatanggalin nyo lang to. Then pwede na kayo maglagay ng carrier dyan.
Okay? Then yung upuan niya, yung kanina nga nabanggit ko, nakaupo ako rito pero ang lambot ng upuan niya. Akala ko nga hindi malambot eh. Oh, pero nung nakaupo ako kanina, malambot pala din. Syempre yung likod ko parang nakasandal dito kasi nga dito yung sa driver, dito yung sa angkas. Nakaganon siya. Ang ganda, sarap ng pakiramdam ng dito. Papaganto ko nga rin yung upuan ko. Okay, so meron tayo ritong FKM na nakalagay. Yan. Then dito tayo. Yung kanyang sa manubela, no, kung makikita nyo, meron tayo ritong naked na handlebar. Then may FKM tayo rito, yan, no, FKM, yan. Then syempre dito nandito yung kanyang engine kill switch, yan, nakalagay. Then hazard, meron tayong hazard dito, yan, kanyang hazard light nandito. Then yung sa ilaw nyo, then starter dito sa kabila, yung inyong high and low, left turn, right turn signal, then busina. Then dito tingnan natin ano to, passing light, nandito pala yung passing light, yan. Dito pala hazard, yan, dito hazard, dito passing light sa kabila. Then yung kanyang napakaganda at napakalaking side mirror, nakitang kita talaga ang lahat ng sasakyan na nasa likuran nyo, no? Kaya napakaganda. Ang kapal pa ng mga ginamit na ano, oh. Yan, hindi talaga tinipid tong motor na to. Then pagdating sa lever, syempre adjustable tayo dyan, 1, 2, 3, 4, depende sa feel nya ng daliri nyo. Yan, so kabilaan yan. Okay, tapos dito syempre hindi pa tayo hindi na tayo naka susi. So naka tayo rito, naka keyless. Yan, so dito nyo lahat ipipindutin yan sa upuan, sa ano. So dito meron tayong charger. Ito, yan, may charger tayo dyan. Then buksan nga natin. Yan yung kanyang panel. So naka semi analog siya, meron digital dito, then dito analog. Ito yung kanyang signal light. Yan, so naka LED tayo dyan. Then yun, lumalabas yung ABS, no, tsaka yung kanyang ano rito, nandito yung inyong mga kilometers, may oras dito. Yan, okay, so dito yung mga setting mode, yan, kung pwede nyong baguhin, kung ano yung mga dapat nyong baguhin dyan. Okay, so hindi naman ganun kalaki yung kanyang dashboard. Alright, so subukan natin pailawin. Start muna natin. Yan, so one click talaga, no. Then subukan natin pailawin yung hazard. Yan, nag-ano rin siya, no, nag-iilaw din dyan. Then dito, yan, yung kanyang ilaw na hazard, yan. Okay, so ito yung kanyang pinaka daytime running light. Yan, okay. So sa likod, tignan natin. Ganyan siya sa likod. Yan. Okay, so sa ilaw, check natin yung ilaw. Yan, isa pa natin. Yan, so yan yung kanyang ilaw. So napakaganda at saka napakaliwanag, no, kasi syempre naka LED light tayo dyan. Okay, so tingnan nyo naman, kitang kita kayo nyan pag liliko kayo. Okay, so yung makina niya napakatahimik, no. Then yung kanyang yan, hindi natin abot para may preno. Yan, alright guys, so ayun yung ilan sa mga nakikita natin, no, na physical appearance ng Sleek 150. Okay, so bigyan ko kayo ng specification.
dito sa motor na to para magkaroon din kayo ng konting idea kung ano ba talaga ang mga nilalaman nitong 150cc na slick. Okay? Okay guys, so para naman sa specification ng motor na to, no? So meron tayong 4 valve liquid cool, syempre 150cc na may max power na 100 or 12.1 kilowatts at 8,500 RPM. Alright, so meron tayong max torque na 14.6 Newton meter at 6,500 RPM. Syempre, naka EFI tayo dyan, naka CVT belt tayo, then naka double shock absorber guys sa likuran, then ganun din sa harapan. Syempre, size ng gulong 180 by 14 sa kanyang unahan, then sa kanyang likuran is 120/70 by 14. Okay, so sa overall meron tayong length, width and height na 186 cm by 82 cm by 82 cm. Okay, so ang wheelbase is 1322 mm at may seat height na 760 mm. So yung ground clearance niya, no, 140 mm yung kanyang ground clearance na may timbang na curb weight 150 kg at merong 9.2 liters na tank capacity. Alright, so yan yung mga specification ng motor na to, no? So para naman sa kanyang presyo, tingin ko ganun pa rin naman yung price niyan, para hindi naman nagbabago yung price ng FKM. Alright, so bigyan ko kayo ng price update ng Slick. Okay, so ang price ng Slick is yung kanyang cash basis. Hindi. Bibigyan ko muna kayo ng cash basis. Sige, cash basis 123,000 yung kanyang cash basis. Okay, so ang down payment nyo dyan, dalawang option yan, either 61,500 or 49,200. Then meron kayong 12 months na hulugan 6,355 para dito. Then ang down payment nun is 61,500. So sa 61,500 ang inyong 12 months is 6,355. Then yung inyong 18 months 4,647 para dito sa motor na to. Alright, so pagdating naman sa 49,200 na down payment, 7,626 yung inyong 12 months, then 5,576 yung inyong 18 months. Yan, okay, so 123,000 pesos. So available to guys sa FKM Imus branch. So yung bagong labas na bagong tindahan ng FKM. So kabubukas lang noon, pwede nyo pasyalan. So mamaya ipa-flash natin yung kanyang address para madali nyo makita o madali nyo ma-waste. Alright, then ano pa nga ba, mag-iwan din tayo ng contact number, no? So yun guys, yun lang naman yung ating very quick review dito sa dito sa unit ng FKM Slick 150. Okay, so sana sa mga susunod makapag-review pa tayo ng ibang unit ng FKM at yun, ma-test drive natin katulad nito, no? Meron parang Victorino ang problema, hindi pa natin siya madadala. So kaya ito lang muna ang dinala natin. So gusto ko magpasalamat, no, kay Ma'am Luis. Syempre, so wala siya ngayon, nasa grand opening ng Baliwag branch. So yung staff niya lang ang nag-asikaso sa atin. Thank you very much sa FKM Motorcycle Philippines, no, sa pagbibigay sa atin opportunity na ma-test drive ng kanilang unit. Okay, so shoutout sa lahat ng mga taga FKM Philippines at God bless you all. Peace out and ride safe.